Sana hindi siya manalo. Yan talaga ang sagot ni Franz Castro, mga kababayan, nung tinanong siya kung, "Hoy, Francine, anong masasabi mo? Nagpahiwatig na si VP Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Hindi lang bitter, mga kababayan, ang kriminal na si Franz Castro, kundi ang asim pa ng sagot nito. Dinaig pa ang pagkaasim ni Manny Pacquiao, mga kababayan, na nakainom ng sukang puti. Dahil anya, sana hindi manalo si Sara. Nagkalakas ng loob naman daw, mga kababayan, dahil tinampihan ng INC. Kaya ngayon, mga kababayan, nagyabang na daw na tatakbo bilang presidente. Panoorin niyo po, ha? Well, sana hindi siya manalo. Oh, sana hindi siya manalo. Alam namin bakit, Franz Castro. Kasi mapupulbos kayo. Talagang mai-eradicate ang mga leftist nito, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga leftist na connected doon sa mga komunista. Lalong-lalo na ang mga rebelding NPA. Kaya Franz Castro, humanda ka. Hanggang wishful thinking ka na lang na sana hindi manalo si Sara. Ganun naman ang mga Duterte, no? Sabihin nila tatakbo, tapos hindi. Pero mukhang laban. Ang nagpalakas ng loob sa kanya. No? Ngayon niya sinasabi yan, yung mukhang itong mga kilos ng Iglesia ni Cristo. Sinuportahan lang daw sa INC rally, mga kababayan. Nagkalakas ang loob na. Bakit, Franz? Pumalag ka na nag-rally ang INC? Ikaw lang ang may karapatang mag-rally. Palibasa, mga kababayan, walang binatbat ang rally nito, mga makakaliwa. Yung inangkin na ang kalsada, dumilang sa kuko sa rally ng INC. Ngayon, pati INC, mga kababayan, dinamay-damay dito sa birada niya kay Sara. Pero, well, sana hindi siya manalo. Sana hindi manalo. Pero hanggang sana ka na lang, Franz Castro, dahil mananalo si Sara Duterte, sigurado. Ang hindi mananalo, ikaw, Franz Castro. By the way, mga kababayan, tumatakbo pala yung senador. Kahit pa i-promote natin ito, mga kababayan, sa lahat ng gustong bumoto kay Castro, kahit pa araw-arawin natin, iboto nyo, kung gusto nyo. Hindi pa rin mananalo ang ungas na to. Hindi nga na-disqualify, no? Pero kahit hindi na na-disqualify, kahit pa kriminal na yan, convicted criminal. Sige, patakbuhin nyo. Kabahala. Pustahan tayo, mga kababayan. Andun ito sa mga pambente. Ambisyosang palaka. Well, sana hindi siya manalo. Iyak na yan. Diretsahan ng sinabi ni Vice President Sara Duterte, eto, mga kababayan, yung pagpapahiwatig ni VP Inday, na posible siyang tumakbo sa 2028 presidential. Ang exact word niya, mga kababayan, I am seriously considering to run as president on 2028. Elections. Para sa isang kaalyado ng mga Duterte, patunay ang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa dami ng mga sumusuporta kay VP Sara. Nasa tayo ng balitang yan, si Camille Samonte. Automatic na mayroong more or less 1 million votes si Sara Duterte, mga kababayan. Habang si Franz Castro, hindi nga siguro yan aabot ng 1 milyon ang boboto, mga kababayan, kagaya ni Trililing. Mismong si Vice President Sara Duterte na ang nagsabi, seryoso niyang pinag-iisipan ang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Never before niyang sinabi yan, mga kababayan, ha? Dahil dati ayaw talaga niya tumakbo. Hindi nga siya tumakbong presidente noong 2022. Pero ngayon, mga kababayan, may pahiwatig na. Sinabi niya yan habang nasa isang meet and greet sa mga OFW sa Tokyo, Japan. Walang direktang binanggit ang bise kung para ba sa pagkapangulo ang tatakbuhan niya. Natural! Pero ang premise ng tanong, mga kababayan, tungkol sa presidency sa 2028. Pero matunog ang pangalan ni VP Sara para sa pinakamataas na posisyon sa 2028. Dagdag pa ng bise, magbalot-balot ka na, Francine. Hindi na dapat magpatuloy ang paurong daw na nangyayari sa bansa ngayon. Marami raw ang dapat ayusin sa polisiya ng gobyerno. Pero kaya raw itong magawa basta magkakaisa ang publiko. Sana nga, mga kababayan, kung ipagpipilitan ni Tambalustos talaga na charter change at matuloy, sana maawa sa atin ang tadhana, mga kababayan. At si Sara ang maging Prime Minister habang buhay. Gaganda ang Pilipinas niyan, sigurado. Dahil kulang ang 6 years, mga kababayan, sa laki ng problema ng bansang ito. Kagaya ng nangyayari sa kay dating Pangulong Digong. Napakahusay, mga kababayan. Okay na sana nung bumaba siya, napalitan ng ngagba. Smia.
Matatanda ang dati nang sinabi ni VP Sara na sa 2026 siya magdedesisyon kung tatakbo ba siyang presidente o hindi. Para naman kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, paano na yan, Sal? Yung pangarap mo na si Robin Hood Padilla ang papatakbuhin mo kapag hindi tatakbo si Sara. Oh, Diyos mo, Panelo. Okay ka sana, Panelo, ha? Pero wag mong ipakain sa amin si Robin Hood, ha? Na maging presidente. I'm sorry, Panelo. Okay lang, senador, sige. Pero presidente, sorry. Salvador Panelo, siguradong maraming susuporta sa bise kung ituloy niya ang pagtakbo. Patunay raw dyan ang dami ng tao na nagpunta sa peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. At hindi lang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Mayroon pa ngang pari. Bilib tayo sa pari na iyon. Andun. Yung star power ni Inday Sara, Star power. Nawawala. Hindi kumukupas. Unang-una, kung siya'y tumakbo nun, siya na ang presidente ngayon. Sabi naman ng Department Sas! Eto na naman, mga kababayan. Kapag lumalabas ito sa TV, mga kababayan, si Buyingying Rimulya, wala itong magandang balita na lumalabas sa bunganga. Puro mga panggigipit sa mga Duterte na naman. Justice, hindi makakaapekto ang peace rally ng INC sa investigasyon na ginagawa ng NBI laban kay VP Sara. Mamahinga ka na, Buyingying. Iniimbestigahan ng bise dahil sa andyan na naman yung mag-asawang kanya noon sa buhay ng Pangulo at ng First Lady, pati kay House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Justice Secretary Boying Rimulya, malapit nang isumite ikaw, Boying, malapit ka na, magbago ka na ng NBI ang kanilang report sa investigasyong ito. We just have to look at the law as something that Grabe, mga kababayan, no? DOJ Secretary, ang inuluklok dyan isang politician. Ang expertise ito ay politika. Kaya ang justice system natin ngayon, mga kababayan, para na pinupolitika. equalizes everything between all of us. That's why we cannot give special favors to people because of standing. Umanda kaying. Kumusta na pala yung anak mo na sumabit doon sa alam nyo na kung absuelto. Mabilis pa sa alas 5, mga kababayan, ang hustisya dahil anak ng DOJ Secretary. Bukod sa posibleng kaharaping kaso sa DOJ, may 3 impeachment complaint pa laban kay VP Sara na nakabinbin sa Kamara. Hindi pa sila nakontento, mga kababayan, uunahin nila ang impeachment, mga kababayan, dahil hindi pwede kasuhan si Sara Duterte habang siya ay Vice President. After na ma-impeach sila, mga kababayan, ang plano nila, ipapakulong si Inday Sara. Mga animal. Hindi pa rin nagbabago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tutol siya. Wala kaming pakinggan. Balita namin, naging pipi ka. Hindi nakapaglabas ng statement, mga kababayan, na galing talaga sa kanya. Dahil, pahiya ang nagsasalita, mga kababayan, si Bersamin. Yung Wrangler, mga kababayan, na badaldal na rin. Sa pagpapatalsik kay VP Sara. Talsik ang laway mo, Julius Babaw. Anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Na unang-una, sabi ni Francine Castro, sana hindi manalo si Sara kung tatakbo siya sa 2028. Post your comments below.